Hello, good morning, good morning. Ayan mga kasari-sari on the spot joke fact. Ngayon po ay Monday na naman. 21, July 21. Ayan. Shout out po sa may mga birthday ngayon, sa may mga kaarawan. Shout out. Big shout out po sa inyo. Ayan. At shout out sa mga Team Sambales. Ayan. Tita Saning. Ayan. Tita Agu, ayan. Baka naman pwedeng ma-share ito. Today ay July 21 at yun nga po ay birthday ng aking channel. Ayan. Hindi po, charis lang. Ayan. Shoutout po sa mga birthday dyan. At dahil po tag-init ngayon dito, kung dyan sa Pilipinas ay binabagyo tayo. Dito naman po ay napaka-init. Sus Mariosi po. Grabing init. So, ayan. At dahil mainit po ay walang makapangisda. Ang mga isda po dito ay mapupula na ang mga mata. Mga puyat, hindi natutulog. Ayan. So today ay wala nga ako mabiling fresh na isda. Kaya nauwi ako sa Saba. Ayan, baka naman po. Ayan. Ito po ang aking nabili na ulam ngayong tanghalian. Ayan, Saba. Tapos, igigisa ko lang siya. At lalagyan ko ng fresh na dahon na alubate. Ayan. Pinamitas ko po yan sa bakuran kanina. So, ayan, mga kasari-sari ng spot jackpot. At mamaya ay magluluto ako ng masarap na delicacy ng Quezon Province ng Pilipinas. Kahit saan yan, meron yan. Ang lulutuin ko po ay ang mahiwagang espasol. Ayan. Nakabili na po ako ng glutinous rice dito. Ang gagawin ko po mamaya dito ay isasangag ko muna para mabango. Konti lang po yung lulutuin ko. At nakabili na rin ako ng fresh coconut. Ako ang maggagata. Ayoko nung nasa lata. Tapos meron akong dairy cream. Tapos bumili na rin ako ng gatas. So ayan, mamaya ko yan lulutuin pagkatapos kong mananghalian. Ako magigisa muna ng mackerel with alugbati. Ayan. So ayan, kakamusta po kayo dyan sa Pilipinas at nakita ko sa mga bali-balita ay binabaha at binabagyo tayo. So ingat-ingat po ang lahat, lalo na sa ano yun? Yung effect ng ihi ng daga. Ayan. Leptospirosis yata ang tawag doon. Ayan nga yun. So ingat po tayo mga kababayan. At kung halata natin na hindi naman gaganda yung panahon ay huwag na tayo pumasok mga bata at mababasa lang mga sapatos, ang mga gamit sa school. Ayan. So magluluto na po ako ngayon ng pananghalian po at ako ay maglalaba. At the same time magluluto ako ng espasol. Maggisa na tayo ng ating bawang. Pinakamabilis na ulam po yan, mga kasara-sara and then spot jackpot. Walang maraming mekos-mekos. Ayan. So, pag medyo mapula na yung bawang ay atin na ilalagay agad ang sibuyas. Ayan, gisa lang natin. Ayan, lagyan lang natin ng kaunting paminta. Ayan. Kailangan may kaunting paminta sa buhog. So, pag-gisang-gisa na po ito. Sa mga hindi sanay sa mga dilata dyan, ayan. Ilagay na natin ang ating saba. Di po ba? Ayan. Ating saba ay babaakin natin para hindi masyadong malalaki. So ayan, at ating pakuluin, lagyan lang natin ng konting tubig.
So yan, papakuloy lang natin. Nilagay ko na yung ating saba. Papakuloy natin, and then pag kumulo na, ilalagay na natin ang alubati. So ayan, at kumukulo na ang ating ginisang saba. Lalagay na po natin ang ating alubati. Ayan. Yan po ay malalaki ang alubati, matataba. Press na press. So pagbaba niyan ay ganyan lang po siya. Ating hindi ko na hinati-hati kasi malambot naman po yan mamaya. So ayan, nalanta na, pakuluan ka natin ng konti, mga 5 minutes at luto na yan. At pwede na tayong mag-almusal, diretso tanghalian. Hindi po dinadamihan ang sabaw para malasa. Titis ko na po ang ating sabaw kung okay na ba siya. Okay na po siya. Medyo lulutuin lang natin ng konti yung gulay at masyado pang hilaw ay baka naman tayo ma-impacho. Kailangan medyo luto din ang gulay. Ang half-cook, yung mga ampalaya. Yan. Pero sa alubati, kailangan din natin lutuin. Masarap po siya. Magagawa natin ang paraan ang ating mga dilata. Haluan lang natin ang gulay. So mamaya-maya ay papatayin na natin ito. Okay na po ang lasa. Okay na to. Ito na po ang ating ginisang sardinas na saba with alugbati vegetable. Ayan. At tayo po ay lalala na. Kainan na. Kain po tayo mga kasari-sari ang despatchakpat. Ang sarap po ng sardinas. Ayan. Dahil walang mabiling isda na sariwa, ayan. Ang ulam ni Meses ay alugbati. Relate po ba kayo yung mga nakakaangat-angat sa buhay, baka hindi pa nakakakain ng ganito, itry nyo po ang pagkain ng alugbati with sardinas. So kain po tayo at mamaya ay ako magluluto na ng espasol na ngayon ko lang talaga itatry lutuin. Shout out kay Richard Hiquinto. Ayan, si Totoy Buang. Buang po talaga yan. Shout out din sa mga katrabaho mo dyan sa Bulacan na sabi mo ay dadalhan mo ng espasol. Siya po yung nag-tip sa akin pang lulutuin ng espasol kasi niluluto yan ng nanay ko dati pero hindi ko natandaan kung paano gawin. So, itatry ko ngayon. Si Richard Hiquinto yung nagturo sa akin. So, kung hindi masarap, lagot ka, Totoy Buang sa akin. Sige po, enjoy ko ang food. Mamaya ay magluluto na tayo ng itatangag ko po muna ang glutinous rice na powder para mabango. So ngayon po ay tapos na akong kumain, tapos nakapagsalang na ako ng labahin. Habang umiikot ang aking washing machine ay mag-umpisa na tayong magluto ng espasol. Ang step number 1 po. Akala mo naman expert, ay tinuro lang naman sa akin ito ni Richard Hiquinto. Ayan, ito po ay, hindi ko alam kung kalahating kilo ba ito. Isasangad na po natin siya. Wala po siyang measurement. Yan.
Ito po ay, ang paggagawa talaga nito ay sinasangag muna yung bigas bago ipapagiling. Pero ito po ay nabibili ng powder na dito. Kaya ayan, itry ko isangag siya. Tapos atin lang halu-haluin. Ayan. Para medyo may umaamoy-amoy na siya. Hindi, luto na siya. Ayan. Kumbaga, ay sarili nating uwido kung paano natin gagawa ng paraan. So, ayan, at i-ano ko na lang po kay mamaya, update. After ng 24 hours, ito, naghahalo pa rin ako ng galapong para umamoy. May nagbabrown na siya ng konti, pero gusto ko medyo brown na brown pa. So, ayan. Sakripisyo pala ang pagluluto ng espasol. Pag kinakain natin na luto ng nanay natin, napakasimple lang. Pala mahirap gawin. So, sa mga barat dyan na bumibili ng mga kakanin, huwag nyo nang tawaran. Napakahirap po pala magluto ng mga kakanin. Bukod pa doon, mga gastos din. Ayan. At yan, update ko kayo mamaya pagka lulutuin ko na siya. Tatapusin ko lang yung pagsasangag. Ito yung nabili kong nyog. Ayan, tatlong kabuo siya. Ayan, 3 kabuo. Gagatain ko na siya habang nagsasangag ako. So ayan tayo ay matatapos na magsangag ng galapong at may amoy na siya, umaamoy na. Ang purpose lang naman ito ay yung magkaroon siya ng aroma ng pagkasangag ng ating bigas. So, papatayin ko ng apoy at tayo ay maggagata na at magluluto na tayo ng espasol. So, tayo naman po ngayon ay maggagata ng niyog. Ayan. Ito po ang pinaggata ko ay yung medyo mainit. Ako po ay naghugas na ng kamay. At nandun po yung sarap. Ayan. Pero kailangan talagang tayo maglilinis ng ating kamay. Habang tayo ay naggagata ng niyog, iwasan nating magkamot sa ulo. Ayan. Iwasan nating magkamot sa ating buhok dahil malalagyan siya ng sapal ng niyog. Ayan. Ay, mupusit po siya. Ito po ay fresh na fresh. Ayan. Hindi ko na nilalagyan ng pangalawang. Gumagawa kami ng nito. Ang una kong vlog ay gumawa ako ng virgin coconut oil mula sa niyog. So, ayan. At, so, ayan. Nilagay ko na sa kawali ang ating gata. Siyempre, pakukuluin natin yan. Ayan, lagay na natin gata. Ilalagay na natin ang gatas. Isang condense. Ayan. Tapos ilalagay na rin natin ang ating
dairy cream. Ayan. Ito ang ating dairy cream. Tutunawin lang natin. So ayan, kulong-kulo ng ating bango. Ayan. Tapos, ibubuntag na natin ang ating galapong. Ilalagay na natin ang ating galapong na sinangag. Magtitira lang tayo ng konti para sa ating toppings. Ayan. Ayan, ilagay na natin ang ating galapong at hahalu-haluin lang natin. Ayan, at kasalukuyang naghahalo ako ng ating espasol. Kailangan kasi masang-masa ito. Mangalay pag sa kilikili. Aray. Mga kababayan, napakahirap po palang magluto ng espasol. Masakit sa kilikili. Ayan. Ayan. Malagkit talaga. Ayan, after 24 hours ako naghahalo. Hindi po pwede kasi hindi ito inin na inin kasi hindi masarap. Pagkakainin natin, kailangan devoted tayo maghintay. Napakahipunat po. Iinin pa natin. So, okay na po to. Sobrang ligat na. Ayan. Papalamigin natin. Salang natin. Tingnan natin ito ang lasa. Okay po, mamaya i-arrange natin yan. Ito ng ating espasol. Nakikita nyo, may tutong-tutong na sa ilalim. Ayan mga kasari-sari ng Daspat-Chakpat, at ako ay pugaw-pugaw na ng pawis sa paghahalo ng ating espasol. So sa awa ng Diyos ay natapos na yung paghahalo ko. Pero papakita ko sa inyo kung paano maging espasol. Ayan. Tayo ay may tinira na sinangag na galapong o powder rice. Sinangag na po yan at it means luto siya. Hindi ko lang sinama doon. So kukuha tayo ng konting portion ng niluto natin para maging espasol. Kagaya nito, kumuha ng konting portion tapos ilalagay natin sa galapong. Ayan. Ayan na siya. Tapos, babaliktadin lang natin. Ayan. So, iyan ang magiging toppings niya. So, iyan ang pinakang toppings ng ating espasol. Kaya siya tinawag na espasol.
Ayan. Espasol na siya. Ibig sabihin siguro ng espasol ay special. Okay? So ngayon, kung special ako sa inyo, manood kayo. Sarap. Masarap po ang espasol. Ay, lasa nga, achieve. Ayan, isa na naman pong vlog ang aking ngayong na-share ngayong araw. Masarap po siya, in fairness. Hindi po siya na-over sa tamis. Ayan, ayan po nangyayari pag nilagay mo doon sa powder na naiwan. Nag-iiwan po talaga, separate. Ayan. Achieve po. So ayan. See you on Monday na naman at ako ay nakapagluto ng espasol. Ayan, thank you sa nagturo sa akin magluto. Bye-bye. See you on Monday. So, ayan na ang ating espasol. Ayan. Yan ang pinakang toppings niyan. So, papalamigin lang natin at atin ang tatakpan. So, ayan, hanggang dito na lang po ang aking vlog, mga kasari-sari on the spot jackpot. Bye-bye, see you on Monday.